me the moment you came into my life. I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire for you. Let's go for the beat! No, I'm not mistaken in who I'm praising. You are the reason that I'm alive. It's Jesus who came in and everything's changing. So I am praising, lifting. Come on, let's lift Jesus high tonight. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Yeah, there is no one like you. Oh, there's nothing better, Lord, than your presence. I wanna stay here all of my days. 'Cause it's so releasing, hearing your freedom. So I am praising, lifting your name. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There's nobody like you. There is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Oh, there's no. Let's go. Here we go now. Say whoa. Say whoa. Say whoa. Oh, there is no one like you. Come on, say whoa. Say whoa. Say whoa, yeah. Oh, there is no one like you. La 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 la. Try to shake it, sing, Woo! God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Yeah, there is no one like you. Oh, there's nothing better, Lord, than your presence. I wanna stay here all of my days. 'Cause it's so releasing, hearing your freedom. So I am praising, lifting your name. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There's nobody like you. There is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Oh, there is no. Let's go.
Good morning po. Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. At tayo po'y magsisimula na sa ating gawain sa umagang ito. Muli po natin ihanda ang ating mga puso at isipan upang papurihan ang ating Panginoon. At tayo po'y magsama-samang umawit at mag-aral ng kanyang salita sa umagang ito. Sa umagang ito, sa ating pagsisimula, tayo po'y umawit ng isang magandang awitin. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. It be a sweet, sweet sound in your I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in your ear. Good morning po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain po. Sa ating pagsisimula ay samahan niyo po akong manalangin po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, maraming salamat po sa umagang muling pinagkaloob niyo sa buhay at kalakasan na aming tinataglay sa umagang ito. Ay maraming salamat po, Ama. Panginoon, sa aming pagsisimula ay patnubayan niyo po ang bawat isa sa aming lahat sa kanya-kanyang tahanan na nakikinig at nanonood sa gawain ito, Panginoon. At pagpalain niyo rin po kami at gabayan sa buong oras ng aming pagpupuri at pakikinig ng inyong salita. Gayon din po sa lalaking gagamitin ninyo na magiging daluyan ng inyong salita ay bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan upang ibahagi ang inyong salita at nais niyong ipahiwatig sa aming lahat, Panginoon. Ama, patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan, at ilayo sa kapahamakan sa bawat taong nakikinig at ang aming mga kapatiran na sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Maraming salamat, Apa. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Everything you know, sweeter than
Ang ating pong scripture reading ay ating matatagpuan sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5. Ganito po ang ating mapapakinggan. Mabuti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y wag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Yesu Kristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tatapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Wala nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal at talataan. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa. Na kami, Panginoon, ay muli mo iningatan sa loob ng isang linggo ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito kami ay humihiling. Kami ay iyong pangunahan, pagpalain sa aming pananambahan sa umagang ito. Marap kami, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya, tinanggap mula sa iyo. Hiling din namin, Panginoon, na kami ay iyong samahan sa aming pagharap sa umagang ito. Kami ay nawa ay iyong puspusin ng banal na Espiritu at nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga salita na aming mapapakinggan sa umagang ito ay magbigay, Panginoon, ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, na nawa ay maramdaman namin ang pag-aalakan ng kabanalan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming masiglang pag-aawitan. Pakikinig, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito ay maitaas namin ang dakilang pangalan. Dinadalangin din namin, Panginoon, na ihanda mo ang aming mga sarili. Ay pagkalooban mo kami ng kaisipan na nagmulamat sa iyo upang maunawaan namin ang mga salita na magmumula sa kapatid namin. Gagamitin mo upang siya magpahayag ng mensahe sa umagang ito. Dalangin din namin ang kapatid namin ito na iyong pagpalain. Bigyan ng karunungan, Panginoon, na nagmumula Ama sa iyo. Puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu at nawa ang lahat ng kanyang sasalitain sa umagang ito ay magmula sa iyo dyan sa kaitasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Alisin mo nawa, Panginoon, ang mga hadlang upang ang iyong mga salita ay patuloy pumasok sa aming mga puso at isipan at patuloy namin ito, Panginoon, na may pamuhay sa araw-araw. Panginoon, ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang babae at lalaki po kayo muli ngayon, mga kapatid. Praise God, praise God. Ano po, kahit po wala kayo dito ngayon, alam ko po ang nasa isip at nasa puso nyo, ang sabi niyo po sa akin, ikaw rin. Yan, purihin po ang ating pong Panginoon. Welcome po muli sa ating pong Sunday worship. Isang karangalan po, mga kapatid, na maibahagi ang mga banal na salita ng ating Panginoon sa bawat isa. Kamusta po kayo, mga kapatid, sa ating po mga kapatid from Muntinlupa Church of Christ, from Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po kung meron tayong mga kapatid from abroad. Kamusta po kayo, nawa po sa tulong ng Panginoon, kayo po ay nasa maayos na kalagayan.
Nais ko po magpasalamat po muli sa ating music team na kung saan ay pinangunahan po tayo sa ating pong pag-aawitan. Ngayon din po sa ating mga elders, deacons, mga leaders, pinangunahan po tayo sa ating pong mga panalangin. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Kapatid, ikaw ba yung taong hindi madaling sumuko? Ikaw ba yung tao na matiisin? Ikaw ba yung tao na kung saan ay handang magtiis para sa iyong mga pangarap, para sa mga problema mo, mga pagsubok mo, para iyong mapagtagumpayan? Ikaw ba yung tao na kung saan ay kapag nahirapan ay bigla na lang sumusuko? Pag nagkaroon ng problema, bigla na lang sumusuko. Mga kapatid, mga magulang, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung katuloy po ng ating series about patience. Ano po, sa mga nauna nating sermon, mga kapatid, napakaganda po ng ating mga tinalakay about patience. Sinalakay natin yung una, yung pagtatyaga. Ano po, sa paghihintay sa ating Panginoon. Pangalawa, yung pong pagpapasensya. Lalo na po sa oras na ikaw ay galit. Talaga naman po nga na-discuss natin yan. Ngayon naman po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay yung pangatlong salita. Ano po na nakapaloob sa patience, yung pong tinatawag na pagtitiis. Ayan. The importance of patience. Mga kapatid, pag-uusapan naman natin ngayon, gaano kaya kahalaga sa ating buhay yung pong tinatawag po na pagtitiis. Alam niyo po sa Bible, sa NIV version, yung pong patience. Patience po ginamit na word. Pero po sa matatandang salin ng Biblia, ang ginamit pong word ay long-suffering. Pag sinabi pong long-suffering, ano pong mahabang pagtitiis, sabi po ng dictionary, patiently enduring lasting hardship. Ano po talagang meron pong pagtitiis, meron na pong mahabang pagtitiis. Alam niyo po, kung bibigyan natin ng level yung patience sa ating pong pag-aaral, lalo yung pagtsatsaga, pangalawa yung pagpapasensya, sasabihin ko po na yung pinakamalalim na patient ay yung pong pagtitiis. Bakit? Kasi pag sinabi yung pagtitiis, hindi ka na lamang basta naghihintay, hindi ka na lamang basta nagpapasensya. Pag ikaw ay nagtitiis, meron ka ng pinagtitiisan. Ibig ko sabihin, maaaring may matinding kalungkutan sa iyong puso, may matinding kirot, may matinding hapdi, may matinding sakit sa puso mo, pero yun ay yung kayang paglabanan sapagkat napagtitiisan mo. Mga kapatid at mga magulang, dito po sa ating pag-aaral sa Book of James, chapter 5. Ang ating po teksto ngayon ay 5:10 to 11. Sabi po dito ganito, brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Alam niyo po dito sa ating series, mga kapatid, nagbigay po si James sa atin ng dalawang napakahalagang halimbawa ng pagtitiis. At ang unang-una po rito yung sinabi niya, yung mga propeta. Tignan niyo yung mga propeta kung paano sila nagtiis. Nagsalita sa pangalan ng ating Panginoon. Napakarami pong propeta. Isa po sa pinaka-patindi talagang dinaanan ay si Prophet Jeremiah. Bakit po sabi si Prophet Jeremiah? Kahit po yung kanyang pamilya talaga, hindi talaga naniwala sa kanya. At yung last prophet, si John the Baptist, alam natin kung ano nangyari sa kanya, po ay namatay, pinubutan ng ulo. Lahat po halos sa mga propeta at anti niya kanilang pinagtirapan. Pero yung pangalawang halimbawa po rito, mga kapatid, ay yung buhay ni Job. Yan. So yan po yung ating pagpupukusan sa mga oras na ito, mga kapatid. Pagka narinig natin yung salitang Job o yung pangalan na Job, talagang very familiar ito sa ating buhay. Marami nakakalam sa kwentong ito. Sino bang taong ito? Ano bang nangyari sa kanya? At paano ba siya pinagtagumpay ng ating Panginoon? Ngayon po sa mga oras na ito, mga kapatid, yung buhay po ni Job, ang ating pong bibigyan ng pansin at pag-aaralan sa mga oras na ito. Una, mga bagay na dapat pong malaman, sino ba si Job? Who was Job? Sino ba itong tao ito? Dito po sa ating pag-aaral, meron po siyang 4 na katangian. Na ating makikita muna, mga kapatid, he was a godly man. Si Job po ay isang makadiyos na tao. Sabi po sa verse 1, mga kapatid, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job.
This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Sabi dito mga kapatid, Job was blameless. Alam niyo po, marami nating narinig yung salitang blameless. Ano po, sa Tagalog, walang kapintasan. At this time, sa puntong ito, si Job wala talagang maipipintas sa kanya. Ano po? Pangalawa, Job was upright. Ano po sabi dito? Si Job po ay matuwid na tao. Ano po, hindi lang yun. Job feared God and shunned evil. Ano po, may takot sa Diyos at lumalayo. Ano po, sa mga tukso, lumalayo sa kasamaan. Mga kapatid, yan po ang unang katangian ni Job. Ano po siya yung makadiyos na tao. Pangalawa, he was a wealthy man. Ano po siya ay mayaman. Ano po, mayaman na tao. Sabi po sa verse 3, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. Hindi lamang po makadiyos si Job, kundi si Job po mga kapatid ay napakayaman. Ano po napakayaman? Alam niyo po nung unang panahon, ang yaman po ng tao mga kapatid ay binibilang po sa dami po ng mga alagang hayop. Binibilang po sa dami ng mga alipin. Binibilang sa luwag ng iyong sakahan. Ganun po binibilang ano po yung dami ng kayamanan ng tao. At dito po, kung makikita natin, napakarami niyang alagang hayop. Meron siyang 7,000 tupa, meron siyang 3,000 kamelyo, 500 yoke of oxen, 500 donkeys. Ang dami ano po, tsaka sabi rin, a large number of servants, napakarami niya po mga alila. Hindi lang yun. He was the greatest man in the east. Ano po, siya po ang pinakadakilang tao. Ano po, sa silangan. Hindi lang yun mga kapatid, pangatlong katangian ni Job, ano po, he was a family man. Sabi po sa verse 2, mga kapatid, he had 7 sons and 3 daughters. Ano po, ito pong si Job mga kapatid ay meron pong 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ano po, siya po ay may pamilya, pamilyadong tao. Hindi lang po yan mga kapatid. He was a spiritual father. Sabi po rito sa verse 5 mga kapatid, when a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their heart. This was Job's regular custom. Alam niyo po itong si Job, ano po, siya po ay spiritual father. Siya po ay lagi naghahandog sa Panginoon. Ano po, para po sa kanyang mga anak, mga kapatid at mga magulang. Dito makikita natin na mas malalim ang buhay ni Job. Makikita natin, makikilala natin siya. Siya po ay napakayaman na tao. Siya po ay may pamilya, mga kapatid at mga magulang. At siya po ay tao makadiyos. Yan po mga kapatid, ang buhay ni Job. Ano po? Siya po ay makadiyos, mayaman, may pamilya, ano po, at siya po ay spiritual father ng kanilang pamilya. Pangalawang bagay, mga kapatid, na dapat nating malaman sa buhay nito, the trials of Job. Ano po? Yung mga pagsubok na dumating sa buhay nito. Meron pong iba't ibang klaseng pagsubok na dumating ano po sa buhay niyo. Una po mga kapatid, ano po, loss of prosperity. Ano po sabi rito, naglaho yung kanyang kasaganaan. Ano po, meron po 3 mensahero na dumating. Una po yung sabi po sa verse 14 and 15, sabi rito mga kapatid, a messenger came to Job and said, the oxen were blowing and the donkeys were grazing nearby, and the Syrians attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Ano po dito yung unang mensahero mga kapatid, ano po, habang po ang ating oxen ng donkey ay kumakain, ano po, meron pong grupo, ano po, ng mga civilians na dumating, inatake kami, ano po, pinagpapatay lahat ng mga alila, at ako lamang po ang natira. Pangalawa, mga kapatid, sabi ng verse 16, ano po, hindi lang po natapos doon, yung pagkawala ng kanya mga kayamanan, sabi po sa verse 16, sabi rito, while he was still speaking, another messenger came and said,
the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servant, and I am the only one who escaped to tell you. Ano sabi dito mga kapatid? Sheep and servants consumed by fire, in the sky lahat sila po ay namatay. Pangatlo mga kapatid, sabi ng verse 17, ano po, sabi dito, while he was still speaking, another messenger came and said that the Chaldeans formed 3 riding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to sword, and I am the only one who escaped to tell you. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, ano po, sunod-sunod. Yung tatlong mensahero, unang nawala, ano po, yung mga oxen, yung donkeys, pangalawa, yung po mga tupa, yung pangatlo, yung mga camel. Ano po, at sa isang iglap, ano po, naubos itong kayamanan, ano po, naubos itong kayamanan ni Job. Eh, paano ito nangyari? Ano po, alam niyo po, itong si Job, mga kapatid, hindi lamang po siya nawala ng trabaho dito, ano? Hindi lamang po siya nalugi, ano po, naubos yung kanyang kayamanan dito, ano po, naubos yung kanyang lahat ng kasaganaan. Bakit ito nangyari kay Job? Hindi naman siya nabisyo, hindi naman siya nagsugal, ano po, hindi naman siya nagnegosyo at nalugi. Bakit ito nangyari kay Job? Ano po, mamaya sagutin po natin yung mga kapatid. Pero pangalawang nangyari sa kanya, loss of children. Ano po, namatay ang kanyang mga anak. Sabi ko dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ano po, sa verse 18, ano po, and 19, 4, 18 and 19. Yan. Sabi dito mga kapatid, 18 and 19, while he was still speaking, yet another messenger came and said, your son and daughters were fasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty one swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. Pagkatapos maubos ng kasaganaan ng kayamanan ni Job, sumunod naman po pagsubok mga kapatid, naubos, namatay ang kanyang mga anak. Sa ating buhay mga kapatid, ito makikita natin ano po na yun lang ikaw ay mamatayan ng isang anak, matindi na eh. Tama po ba? Ano po, yun lang mawalan ka ng isang anak, matindi na. Matindi kalungkutan na. Ano po, yung mararamdaman mo bilang magulang. Pero dito si Job, grabe. Sabi po ng Biblia, lahat, 10. Ano po, pagkatapos maubos ng kayamanan, sumunod naman po itong kanyang mga anak. Hindi lang po yung pangatlo pong nawala sa kanya, ano po, dahil sa pagsubok, loss of health. Sabi po mga kapatid ng verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the source of his faith to the top of his head. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Si Job po mga kapatid, ano po, pagkatapos na maubos yung kanyang kasaganaan, mamatay yung kanyang mga anak, nagkaroon siya ng pagbihirang karamdaman. Ano po, nagkaroon siya ng tagtag ng sugat mula po sa kanyang talampakan hanggang sa ulo. Grabe, buong katawan po ito. Ano po, sasabi po mga kapatid sa pag-aaral, this disease was called elephantiasis. Elephantiasis, ano po, which strongly developed form of leprosy. It is extremely painful. Ano po, grabe na pakasakit daw po nitong karamdaman ito. Ano po, can you imagine mula po doon sa talampakan hanggang sa ulo? Meron kang nararamdaman, ano po, na sakit na hapdi. Hindi pa po natatapos ng mga kapatid. Pang-apat, ano po, loss of partner. Ano po, nawala po yung kanyang asawa, nawala yung kanyang partner, ano po, sa kanyang buhay. Alam niyo po, pag ikaw ay, halimbawa, nalugi sa negosyo, ikaw ay nawalan ng kayamanan, nawalan kayo ng mga anak, mayroon pong karamdaman, isa po talaga, ano po, sa inaasahan mo na lang, if you are married person, isa na lang talaga sa inaasahan mo, ay yung kalinga ng partner mo sa buhay. Ano po, pero this time mga kapatid, kahit po yung asawa niyo, nawala po sa kanya. Sabi po ng verse 2:9, his wife said to him, are you still holding on your integrity? Curse God and die. Ano ba naman yan, Job? Patuloy ka bang humahawak sa iyong pananampalataya? Sumpay mo na yung Diyos mo. At ikaw ay mamatay na.
laging namatay eh. Pero dito makikita natin ano po na itong asawa ni Job, tinutusan si Job na sumpain na yung kanyang Diyos, paliguran ng kanyang Panginoon para po siya ay mamatay na. Sinasabi po dito ng asawa ni Job na yung pinaniniwalaan Diyos ni Job ay wala pong pagkakain. Ano po sa mga Diyos-Diyosan sa buong mundo. Mga kapatid at mga magulang, grabe itong nangyayari ano po kay Job. Ano po, at sa ating buhay, may mga pagkakataon ano po na napakalungkot ng sitwasyon tulad po nito, namatay ng asawa, ano po, nawala yung partner sa buhay, grabe kalungkutan, ano po, grabe pagtitiis. At hindi lang po yan mga kapatid, ang kahuli-hulihan, ano po, na pagsubok na nawala kay Job, loss of friends. Ano po, sabi po ng 19 verse 4, sabi po rito mga kapatid, sa ating po pag-aaral sa buhay ni Job, my kinsmen have gone away. My friends have forgotten me. Ano po itong kanyang mga kaibigan na si Eliphaz, Bildad at Sofer, mga kapatid, yung tatlong kaibigan ni Job, they judged them because of what will happen. Ano po, sa halip na damayan siya ng kanyang mga kaibigan, ano po ginawa ng kanyang mga kaibigan? Ginudge siya. Ano po, inakala ng mga kaibigan na kaya nangyayari kay Job ang mga pagsubok at mga problema ito ay dahil si Job ay nagkasala, ano po, sa ating po Panginoon. Ano po, dito po mga kapatid makikita natin, ano po, na napakabigat. Ano po, yun nga lang, ikaw ay mawalan na lang ng trabaho, ano po, mawalan ka nga lang minsan ng 20 pesos, ang bigat ka eh. Ikaw, sumakit na ng konti yung ulo mo, ang hirap ng tiisin. Ano po, ayun pang naubos lahat ng kayamanan mo, nawala yung mga anak mo, nawala yung asawa mo, nawala yung kaibigan mo, at nagkaroon ka pa ng matinding karamdaman. Kapatid, napakabigat. Ano po? At dito po ay makikita natin yung the response of Job. Paano ba itong si Job ay tumugon? Ano po sa pangyayaring ito sa kanyang pong buhay? Alam niyo po mga kapatid, sa mga taong walang long suffering, sa mga taong walang pagtitiis, sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, maaaring ang maging response sila rito ay mawalan na lang din sila ng gana ng buhay. Tama po ba? Pag ikaw ay walang long suffering sa puso mo, wala kang faith sa Panginoon, baka isipin mo na lang, sa nangyari sa akin na ito, wala na lang, ano po mo, wala na akong ganang mabuhay, pigitilig mo na ang iyong buhay. Yung iba naman talaga magpakanlong na lang sa bisyo, total, ang buhay ko, nasira na rin naman, iniwanan na ako ng aking asawa, sirain ko na lang din ang buhay ko. Wala nang direksyon ang aking buhay, ano po, mga kapatid, mga magulang. Pero tignan natin, ano po, paano po ba itong si Job ay tumugon sa napakaraming pagsubok na dumating, ano po, sa kanyang buhay. At ito po marami mga kapatid, yung pinakamahalaga na kinakailangan natin maintindihan, ano po, sa buhay niyo. Pero bago natin malaman kung paano ba tumugon si Job, tignan natin yung background. Ano po, sa istorya nito, bakit po ba ito nangyari? Sabi po ng chapter 1, verses 8 to 11, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil. Nakita natin dito sa verse 8 yung pagmamalaki, ano po, ng Diyos sa kanyang lingkod na si Job. Nakita mo ba itong lingkod ko? Si Job, wala siyang katulad sa daigdig. Siya may takot sa akin, lumalayo sa kasamaan. Ang sabi po ni Satan sa verse 9, does Job fear God for nothing? Satan replied, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hand, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po ito si Satanas. Inaakusahan niya itong si Job. Sabi niya, ito naman si Job, kaya lang naman niya sumusunod sa'yo, kaya lang naman may takot sa'yo, kaya lang naman sumusunod, kaya lang naman namumuhay sa matuwid yan, tumalayo sa kasamaan, pinagpapala mo eh. Binibdas mo yung kanyang sambahayan, binibdas mo yung kanyang mga alagang hayop, binibdas mo yung bawat ginagawa niya eh. Kaya siya naglilingkod sa'yo. Subukan mong babayin ang lahat ng yan, susumpahin ka niya. Ang tindi po nung paratag kay Satanas. Ano po, kay Job, at ganyan din po mga kapatid, marahil sa atin, ano pag tayo pinagmamalang ng Panginoon dahil sa ating pagsunod sa Kanya, sabi ni Satanas, no, kaya lang yan sumusunod sa'yo,
Dahil meron na kumuhang pagpapala yan, pero pag wala na yung pagpapala, nagtitiis na yan, iiwanan ka na rin yan. Yun po kaya mga kapatid, yung katotohanan. Tama kaya si Satanas. Ano po, sabi rito mga kapatid, ano po, Job, sa response ni Job, Job never sinned. Not after the first test, not after the second test, Job never sinned. Mali po mga kapatid si Satanas. Si Job po pagkatapos ng unang trials, pagkatapos ng pangalawang trials, ano po, hindi nagkasala. Ano po, hindi nagkasala siya. But sabi niyo mga kapatid, paano siya nag-response? Sabi dito sa verse 20-22, ano po, sabi dito mga kapatid, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in what? In worship, and said, "Nay, I came from my mother's womb, and nay, I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Grabe, may the name of the Lord be praised. Ano po sabi niyo rito mga kapatid? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nawala lahat kayo. Kasaganaan, pamilya, mga anak, asawa, kalusugan, kaibigan. Nawala lahat. Pero meron lang pong isang nanatili. Meron lamang pong isang hindi nawala. Ano po yun? Tama po ba yun? Yung kanyang pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ko ni-emphasize ito? Kasi dito sa buhay ni Job, nawala itong lahat na ito, pero itong natitira sa kanyang ito mga kapatid, ito yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon. Ano po, ito yung bagay mga kapatid, ano po, na sa kabila ng nangyari sa buhay ni Job, sabi niya, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ano po, purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa ating buhay mga kapatid, kinakailangan nating maintindihan. Ano po, na sa ating buhay, ito talaga yung pinakamahalaga. Ano po, maaaring daan tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, ano po, pero ito yung pinakamahalaga. Hindi ka susuko at magpapatuloy ka sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ito yung magiging daan. Para ikaw ay magkaroon ng long suffering. Sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng pagtitiis sa buhay mo at ikaw ay magtatagumpay. Mga kapatid at mga magulang, ano po yung pinagtitiisan natin ngayon? Ano po? Sa ating buhay, mga kapatid, maaaring meron tayong mga kapatid na nagtitiis ngayon. Ano po? Iba't ibang kaparaanan, iba't ibang pagtitiis. Ano po? Pero, mga kapatid, mga magulang, dito po, ano po, sa ating pag-aaral, sinasabi sa atin ni James, tignan natin, ano po, ang buhay ni Job. Ano po, tignan natin ang buhay ni Job. Kung paano siya nag-response sa mga pagsubok na dumating sa kanya. Well, may po si Job. Nagtanong din siya sa Panginoon. Siya po ay nagtanong din, nakipag-dialog siya sa Panginoon. Ano po, tinatanong niya, bakit nangyari sa kanya yun? Ano po, pero, mga kapatid, mga magulang, sa kahuli-hulihan, ano po, ng kanyang buhay, si Job po ay pinagpala ng ating po Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Dahil po si Job ay nagpatuloy sa Panginoon sa pagsamba sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, si Job po ay nagtagumpay sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At ganoon din po sa ating mga kapatid. Alam niyo po sa ating buhay, pagka may trial sa ating buhay, dalawang pwede mong gawin eh. Pwede sirain mo na yung buhay mo, pwede kang tumalikod sa Panginoon. Pero pagka ginawa mo yun, hindi ka makakasurvive, hindi mo ma-overcome. Pero si Job, mga kapatid, sa lalim na nangyari sa kanya, dahil po sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pong pananampalataya, hindi siya tumalikod po sa ating pong Panginoon. Kaya naman, ito po yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang pong buhay. The reward of Job, ano po? Sabi rito mga kapatid, he was a more than wealthy man. Si Job po mga kapatid ay pinagpala ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 42, sa Book of Job, sa kahuli-hulihan, verse 42, chapter 42, verse 10
11 and 12. Sabi po rito mga kapatid sa verse 12, the Lord blessed the later part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. Ano po mga kapatid, makikita natin dito na yung dating kayamanan ni Job, hindi naman po binalik ng Panginoon, hindi lang po binalik, dinoble ng Panginoon. Dati po, 7,000 lang yung tupa, ngayon po 14,000 na, 3,000 lang yung camel, ngayon 6,000 na, 500 lang po yung oxen, ngayon 1,000 na, 500 lang yung donkeys, ngayon po ay 1,000 na mga kapatid at mga magulang. Ano po, dinoble ng Panginoon, di lang po binalik, di lang po yun mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa buhay. He was again a family man. Ano po sabi po ito mga kapatid sa ating pong pag-aaral sa verse 13, and he has also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemina, and second Kisha, and the third Karen Habu. Makikita natin dito mga kapatid na dito po sa ating pag-aaral, hindi lamang po yung kayamanan yung dinoble ng Panginoon, kahit po yung kanyang mga anak, binalik din po ng Panginoon. Ang nasabi po rito, now were in all the land where there found woman as beautiful as Job's daughter. Napakaganda pa rin itong mga anak ni Job. Ano po, Jemina, Kisha, at saka po si Karen. Ano po, binalik ng Panginoon. Ano po, yung nawala po kay Job. Hindi lang po yun, mga kapatid. He saw through 4th generation. Binigyan siya ng mahabang buhay ng ating pong Panginoon. Sabi nito, after this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Pinahaba pa, ng Panginoon ang buhay niya. Alam niyo po sa ating buhay, ito pong isang katotohanan. Sa ating buhay, ano man ang magiging bayad ng ating pagtitiis, anumang bagay ang nawawala sa atin, lalo sa COVID-19 na ito. Kung meron ng mga nawala sa atin, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng negosyo, naubos yung ipon natin, nabaon tayo sa utang, merong nagkasakit, ano man po yung nawala sa atin, mga kapatid, pinakikita rito ng Panginoon na hindi lang kayang ibalik ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa atin, kundi dodoblihin pa ito ng ating Panginoon. Basta mga kapatid, tandaan natin, nawala ang lahat sa buhay niyo. Pero isang bagay hindi nawala sa kanya. Yung kanyang pananampalataya, pagsamba sa ating po, Panginoon. Ganun yung sa ating buhay, mga kapatid. Napakahirap ng dumaan sa pagtitis at pagsubok. Pero huwag na huwag mawawala yung ating pananampalataya sa ating po, Panginoon. Sabi po rito mga kapatid na po sa ating pong pagtatapos. Alam niyo po, ito po yung aking na-discover sa buhay niyo. The life of Job is like a movie. Job is the main character. And in spite of hardship, suffering, and loss, the main character will end victorious and blessed. Alam niyo po itong buhay ni Job, parang pelikula. Na kung saan, ito sa buhay ng may pinakilala si Job, maganda yung kanyang kalagayan, tapos biglang darating yung pagsubok sa buhay. Biglang dumating yung pagsubok sa buhay ni Job, biglang dumating. At dito sa pagsubok na yun, walang sapat na tayo. Alam niyo po, dito magkakaroon si Job ay sinubok, wala ka makita ang dahilan eh. Ang kailangan mo talaga magtiwala sa pagkasusobok. Alam mo siya kasalanan, siya ay righteous man, sumusunod sa Panginoon. Minsan may mga pagsubok talaga, wala ka makita sa sapat na dahilan, bakit kumarating eh. Pero, sa kabila mga kapatid na dinaanan ni Job, si Job po, hardship, suffering, and loss, si Job po will end victorious and blessed. Why? Because God is the author of this movie. Dahil sa pananampalataya niyo po mga kapatid, yung long suffering, yung pagtitiis sa kanyang loob, sa kanyang buhay, ay talagang nagamit ng gusto, nakita natin talaga ng gusto dito sa kanyang buhay, kaya po siya nagtagumpay. At sabi dito mga kapatid, in-emphasize dito, na si Job po ay nabuhay pa ng 140 years. Alam niyo po, sabi sa pag-aaral, nung dumating po yung mga pagsubok sa buhay niyo, maaaring si Job po ay 70 years old. Pagkatapos po ng pagsubok na yun, si Job po ay nabuhay pa ng 140 years. Dinoble rin ng Panginoon yung kanyang pong buhay. Ano po ibig ko sabihin? Ito po yung isang malaking pagkakaiba sa mga pelikulang napapanood natin sa television. Kasi po sa television, pag nanood ka ng pelikula, yung bida talaga, yung main character, nagtatagumpay. Pero pag yung bida ay nagtagumpay na,
tapos na po yung pelikula. Pero sa buhay ni Job, hindi po ganun nangyari. Bakit? Dahil siya po nung sinubok, 70 years old siya noon. Pero nung siya ay nagtagumpay, pinagpala ng Panginoon, nabuhay po siya ng mas matagal. 140 years. Ano po ibig sabihin ito? Mga kapatid, sa ating buhay, meron talagang pagtitiis, meron talagang pagsubok. Pero pag yan ay ating napagtagumpayan sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, tulad ni Job, pagpapalain tayo ng Panginoon. At kung ikukumpara yung ating pagtitiis, ay hindi mo pwedeng palit doon sa pagpapala na hinintay tayo sa atin pag tayo po ay nagtagumpay. Meron pong pagtitiis, pero napakahaba po ng pagpapala na hinintay sa atin. Basta tayo po mga kapatid ay nagtagumpay sa ating pong buhay. Ayaw natin ng pagtitiis, ayaw natin ito, ayaw natin magtiis. Pero gusto ito ng Panginoon. Dahil ito isang proseso ng Panginoon para po marating natin mga kapatid yung mas malaki, mas maraming pagpapala na inilaan ng Diyos sa ating po buhay. Salamat po ng maraming mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating po. Nasa dako na po tayo ng pag-aalala sa kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Bago po natin ganapin, atin pong pakinggan ang ating banal na kasulatan sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 29. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito Panginoon, patuloy po na pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nasa kabila Panginoon, nang kami ay hindi karapat-dapat, ay minarapat mo kaming iyong maging mga anak sa pamamagitan nga Panginoon ng iyong anak na si Jesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagsamba sa iyo habang patuloy naming ipinapahayag ang iyong mga salita at patuloy naming hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Panginoon, maraming salamat po sa iyong napakadakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa bawat isa na patuloy mong ginagamit sa mga gawaing ito. Na bagamat Panginoon, kami ay hindi pa nagkakasama-sama ng personal sa aming bahay-sambahan. Subalit, narito kami Panginoon sa bawat tahanan na ginaganap Panginoon ang ayon doon sa kagustuhan mo. Maraming salamat Panginoon sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, narito ang tinapay at ang saro na kalarawan ng iyong katawan at dugo. Sa pagtanggap namin sa mga oras na ito, maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ito upang ito'y maging pagpapalain
pagpala rin sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling, dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbibigay, pakinggan po natin ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Chapter 9, verse 6 to 8. Ito po ang sinasabi. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya na kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo'y mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Pagpalain po ang pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. O dakilang Diyos na tunay na mahabagin sa lahat, maraming po salamat Panginoon sa biyaya at patuloy na pag-iingat na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. At nawa Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga taong patuloy mong ginagamit upang magkaroon ng mga pananambahang gaya nito. Mula sa lalaki at babae Panginoon, mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata. At gayon din Panginoon sa taong itinatayo ninyo sa aming harapan na naghahatid ng banal na mensahe na tunay namin kailangan. Nawa, pagtubayan niyo po siya at patuloy niyo po siya itago sa inyong likuran upang ikaw lamang ang mapapurihan at madakila. Dinadalangin din po namin Panginoon ang aming mga kapatid at ang bawat pamilya na bumubuo ng iglesia nito. Patuloy niyo po silang ingatan at patuloy niyo po silang pagpalain. Narito Panginoon ang mga ikaputhandog. Buhat sa aming mga ikinakaya Panginoon. Patnubayan niyo po at pasbasan ang mga bagay na ito at patuloy na magamit sa ikasisigla at ikatatagumpay ng gawain sa dakong ito. Naniniwala at nananampalataya kami Panginoon na anumang kakulangan, ikaw Panginoon ang magpupuno, sapagkat sapat Panginoon ang biyaya mo sa bawat isa sa amin at hindi kami Panginoon pagkukulangin, sapagkat sa inyo lamang kami Panginoon patuloy na nananampalataya at nagtitiwala. Ito Panginoon ang sinasamot dinadalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
compares to you? Who set the stars in this place? You who calm the raging seas that can crash over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for songs of joy. As the morning breaks, in your shielding grace, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay sabay-sabay na manalangin sa ating Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Na Ikaw, Panginoon, ang gumawa ng langit at lupa. Na Ikaw ang Alpha at Omega.
Walang iba kundi ikaw lamang. Sa iyo, Panginoon, ay patuloy kaming nakikipag-usap. Tumadalangin, pinahayag at pinaabot ang aming mga pagsamo at walang hanggang tiwala. Patuloy ka naming aawitan at higit sa lahat sa walang hanggang pag-aaral ng iyong mga salita. Linggo na naman, bagamat kami ay layo-layo, aming nadarama ang pag-ibig ng bawat isa, na kami ay pinagsama-sama mo sa gawain na nagbibigay sa amin ng kakaibang lakas na harapin ang mga pagsubok ng buhay, na ipinagkatiwala mo sa amin. Di namin maiwasan na kung minsan dumarating ang pagkatakot at pag-aalala sa mga nangyayari sa buong kalupaan. Kaya naman mas nadadalas ang aming mga panalangin at paghingi namin sa iyo ng pangunawa at kapatawaran sa aming mga kahinaan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito sa aming mga kapatid na ginamit mo at nagkaroon ng kaayusan ng aming pananambahan mula sa aming kapatid na Genesis bilang tagapanguna na ginagamit mo maihatid ang iyong mensahe sa aming mga elders at deacons na patuloy na gumaganap at lumalago sa kanilang kaalamang espiritual, sa praise team, sa pagsaayos ng gawain tuwing linggo, at paggamit mo sa kanilang mga talento na pangunahan. Napapurihan ka sa aming mga awitin, gayon din sa special numbers and greetings na tunay na nagpapasaya sa bawat isa. Aming dalangin paulit-ulit na kami ay nagiging makulit, naway patuloy mo kaming palakasin at matibay na maging laging handa sa lahat ng pagkakataon at panahon. Kasama sa aming mga dalangin ang napakaraming nagkakasakit na ang ilan marahil ay hindi nananampalataya o mananampalataya at nagsimulang tawagin ka Panginoon ng paulit-ulit araw at gabi, na naging malapit sa iyo kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Alam nila na ikaw ang pinakamagaling na manggagamot at tagapagligtas. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo ang laman ng kanilang mga puso na ngayon ng buong tiwala at pag-ibig. Kahabagan mo nawa sila. Ingatan mo din, Panginoon, ang lahat ng mga nurses, doctors, scientists, drivers, riders, crew at ang ibang mga frontliners na sila kagaya namin ay maging malakas at sa iyo lamang magtiwala. Walang sawa naming inilalapit sa iyo ang aming presidente kasama ng kanyang gabinete, ang mga senador, kongregista, mayor at sa kabuuan ng bawat estado na ikaw ang manguna sa kanila. At sila'y maintindihan ng bawat isa upang magkaroon ng pagkakaisa ng kaisipan upang magtulungan ang mga nangangailangan. Alam namin ikaw ang great provider. Marami sa amin ang hindi pa makapagtrabaho at tumaasa lamang sa mga naitabi at tulong. Higit sa lahat sa iyo, Panginoon, alam namin na hindi mo kami pababayaan at pinababayaan. Salamat po. Kami ngayon ay nasa umpisa ng kalahati ng taon, tapos ang aming 6 na buwan na narito. Kami ay pinagpala mo ng buhay, ginising araw-araw. Salamat po. Ang ilan sa amin ay nagdaraos ng kanilang mga kaarawan, anibersaryo, araw ng paggulita at pagsasaya. Katulad ng mga nagdaang araw, ikaw ang aming kasama na kami nawa ay pagpalain mo ng marami pang mga araw at maging bahagi ng iyong mga programa upang ikaw ay lubos na makilala ng nakararami at sila ay makasama namin sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa mga araw na darating, pagpalain mo nawa ang bawat isa, ingatan sa aming mga lakad, ingatan sa aming mga tahanan, at busugin kami ng iyong pagmamahal at saya sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito lang po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Siya nawa.
Ayan, good morning po. Isang pagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Miss na namin kayo. Hello. Ang aming pong pamilya ay may isang paalaala sa ating lahat. Lagi po tayong maghugas ng ating mga kamay. At huwag po tayong lalabas kung hindi kinakailangan. Ugaliin po natin na magsuot ng face mask. At panood po yung balita. Happy Sunday! Ingat po tayo. Happy Sunday po! See you soon! I miss you! Happy Lord's Day mga kapatid! Mula po sa pamilya Mariano, kami po ay nagpapaabot ng pangungumusta sa inyo mga kapatid. Kami po ay talagang miss na po namin kayong lahat. Purihin po ang Panginoon sa kabila po ng pandemic na ito, ay meron po mga ganitong gadget para magkita-kita po tayo. Iwanan ko po sa inyo ang isang talata mula sa Biblia, Filipos 4:7, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus." Purihin po ang Panginoon. Hello po! Stay safe! And stay at home! God bless po! Miss na namin kayo! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa panibagong buhay, panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Nakakamiss din po yung mga panahon na tayo po ay nagsasama-samang naglilingkod diyan sa dako ng Muntinlupa Church of Christ. Bagamat tayo po ay magkakahiwalay, ay nawa ay nagkakaisa pa rin po tayo sa layunin na mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon at siya'y mapaglingkuran po natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Alam po natin na tayo pong sa panahon po natin ngayon ay tayo po'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, lalo higit yung ating pong nararanasang pandemya. Pero sa kabila po ng mga pagsubok na ito, patuloy po tayo nawa na maglingkod sa ating Panginoon, bagamat tayo po ay magkakahiwalay. Nawa po ay patuloy natin siyang paglingkuran kasi alam po natin na ang ating Panginoon siya ang nagbibigay ng mga biyaya at patuloy niya po tayong iniingatan. Sa atin po bilang isang Kristiyano, nawa ay lagi po nating tatandaan yung pangako na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon na hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwan. Patuloy lamang po tayo manampalataya sa Kanya. Patuloy lamang po natin ibigay yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon at lalo't higit ay patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon kasi alam po natin na siya lamang po yung makakatulong sa atin na mapagtagumpayan lahat ng ating mga nararanasan sa ating buhay. Kaya sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, patuloy po natin siyang papurihan, sambahin ang kanyang pangalan. Maraming salamat po. To God be all the glory.